Heavenly day everyone! My name is Chef Zheng, welcoming you to today's video. It's Feb Ibig Man, kaya naman feeling love in ang vibes natin for today. Truly, love is in the air. Fittingly, our special guests for this special episode are two of the most followed social content creators who both talk, think, and breathe love. So I'm really excited to meet them here at Heavenly Desserts Marikina. Grabe ang hugot niya at pagiging well-versed when it comes to love and relationships. So let's all welcome Gandang Morena! Hello everyone! By the way, I am Gandang Morengs, but my friends used to call me Ari, so bahala na kayo dyan. Pwedeng ganda naman. Anyways, wala lang, masaya lang ako to share with you guys some thoughts and of course, some inspirations about love. Yes, di ba? At ang susunod naman nating guest, grabe ito, no? Parang yung wisdom niya sa love and relationship, parang sobrang tanda na eh. At hindi niya binababa ang kanyang standards when it comes to love and relationship. So let's welcome, ako, si Kevin! Hello! Ako si Kevin C. And I'm really grateful to be here. Kamusta kayo dyan? At magandang opportunity to kasi pag-uusapan natin ang mga love life. Yun lang. Uy! So, before we get into the exciting part, tanungin muna natin sila, paano ba sila nag-start sa pagbablog? At ano ba yung ginagawa nila bago nila gawin itong ganitong vlogging? Ano ba yung before ginagawa mo? At paano ka nag-start sa ganitong pagbablog ng love and relationship? Actually, before, I used to be a flight attendant sa isang local airline dito sa Philippines. And then, pandemic happened, I was retrenched. Grabe, I feel like that was more heartbreaking than nakipaghiwalay sa'yo yung jowa mo. So it started with there. Sabi ko, shit, I need to do something about me. Kailangan ko mag-upgrade. Hindi pwedeng malugmok lang ako dahil natanggal ako as FA. Kasi who would have thought na parang FA ka na, may mahahanap ka pa bang mas okay na trabaho na empleyado ka? So I feel like, shit, wala na akong magagawa. And then yung TikTok, ayoko talaga before. Sobrang cringe niya for me. Kasi parang sabi ko, para lang sa magaganda yun, para lang sa mapuputi. Ganun yung thinking ko before. Thank you po. I love your color. Thank you po. So nice. Tapos yung unang content ko talaga sa TikTok was all about me being retrenched as flight attendant. Umiiyak pa ako nun sa nanay ko. Sabi ko, hindi ko na kaya. So, nag-content ako about being parang limited na lang yung time mo as a person dito sa earth na parang, shit, 25 ka na, wala ka pang pamilya, 28, wala ka pang sasakyan. Tapos, only to find out, a day after nun, nag-range ng 5 million yung views na nun. Tapos nagulat ako from 1, biglang naging 300,000 yung followers ko. So parang sabi ko, shit, tapos nakita ko sa Facebook, ganun din. Sabi ko, wala. So, anong pandemic, na-realize ko na ang dami palang taong kagaya ko. Hindi lang ako nag-iisa na pressure sa life, na parang feeling ko huminto yung mundo ko ng pandemic. Then after a while, sabi ko, I'm not alone in this journey. So, might as well use this and inspire other people to do more. Kasi hindi naman nag-stop yung life mo nung pandemic. Tama. At sa totoo lang, nung time talaga nung pandemic, di ba, yung mga tao, sobrang walang ginagawa kundi manood ng TikTok. Ako din naman nung una, ayoko din ng TikTok. Sabi ko, ano TikTok? Lahat ng tao sumasayaw. Sige, let's hear about, si Kevin. Ano yung nangyari? Bakit ka nag-start sa ganito? Okay. So, ganito kasi yung Chef Jen tsaka Gandang Morens. I am a corporate worker. Okay. So, ako ay HR practitioner. Oh! So, meaning to say, I'm a people person to the point that lahat ng problema ng employees, kay HR dinutunog. Okay. Pumupunta sila sa akin. And as time goes by, ang dami ko nang nare-receive na stories. Yes. Stories ng kasal, stories ng single. Ayun, kaya nagkaroon ako ng inspiration dun na rin sa work ko. I-repat ko siya sa social media. Okay. So, nagkaroon din ako ng experiences naman sa love. Diba? Hindi naman ako laging swerte at matalino sa love. So, yung experiences ko na iniwan ako, nagsettle ako sa bare minimum. Wow! Kinikilig ako sa no-label relationship. Yun lang. Ginawa ko siyang opportunity sa social media na, sige nga, i-voice out ko dito sa social media. Tapos, yung mga hugot kong gano'n, pumatok. Okay. So, meaning to say, hindi lang pala ako yung nagsisettle sa no-label relationship. Hindi lang ako yung nagpupuyat para sa maling tao.
Ayun, Diba? doon na Chef Jeng nagtuloy-tuloy. Kaya, good thing naman, no, na marami pa lang sawi sa pag-ibig, hindi ako nag-iisa. True. Oo, di ba? Punta na tayo sa ating segment number 1. Wow. Right. So, eto, bibigyan natin ng love quotes ang ating mga bisita at kailangan nilang i-fill in yung blanco na yan at i-explain nila kung bakit yun yung napili nilang word. So, let's start with our first quote. The greatest pleasure in life is, let's start with Gandang Lawrence. Ako as of the moment, as someone na parang I feel like ngayon ko lang na-experience yung beauty ng world, the greatest pleasure in life for me is being able to live at the moment. Masyado akong on the go. I always travel, as in walang buwan na hindi ako nagta-travel. So, doon ko nakikita na parang, shit, ang dami ko palang pwedeng ma-appreciate sa buhay other than yung mga pinoproblema ko lang. Na pag may problema ako, mas marami palang problema yung ibang tao. It's all about you being able to handle it. Parang ganun. So, sabi ko, ay, mas nakilala ko kung sino ko nung nagta-travel ako, mas nakilala ko yung ibang tao, mas naramdaman ko sila. So, mas nai-inspire ako to do better things, not only sa platform ko, but ina-apply ko na siya sa sarili ko ngayon as a person. Oh, grabe ang traveling ngayon. Ano? Alam mo na nga panahon namin, pag nag-travel ka, sobrang yaman mo. Pero ngayon, parang lahat ng tao can really travel. So, sobrang mura na din ngayon ang pagta-travel. Sales. Yes, kinakabangan yan kapag zero fare. Ay, teka lang, 12:01. Tutok na lahat, di ba? At saka I feel like people are really into traveling kasi may mga times talaga na nabu-burnout sila. They are really looking for ways para maprotektahan yung peace nila. Na parang, shit, parang pagod na ako. Parang kailangan ko na talagang mag-self-help. Kailangan na nila ng relaxation. Pero aminin nyo, ang social media nakaka-contribute. Bakit gusto mag-travel ng tao? True. Kasi, selfie tayo dyan. Agree. Diba? Feeling blessed na nakapag-travel tayo. Pero hindi, masarap naman talaga mag-travel. Ako, Kevin, pleasure in Greatest life. pleasure in life. Yes. Ako, contentment talaga. Is contentment. Ako, as time goes by, sabi ko na lang, if ever magkaroon ako ng blessings or may dumating sa akin, definitely it's something that I will appreciate. Kasi kapag, lalo na sa social media, kung nasa social media industry kayo, ang hirap ng makontento. Kasi lahat ng makikita mo sa social media, better than your life. Agree. But as time goes by, nagkaroon ako ng maturity and acceptance. Sabi ko, okay, I'm still blessed. It's something that I can appreciate. And I'm thankful that my family is here. I'm doing great. I do have my resources. Ayun, kaya pleasure ko talaga, Chef Jeng, and gandang morning. Contentment. Yes, content. You're too young to be contented in life. Oh my God! And I'm grateful siguro na sinasabi mo sa akin na bata ako makontento. Pero yes. Actually, at my age, I don't feel I'm contented with what I have right now. Usually, you like to, get more things. Exactly. And not only for yourself, but because I have family, I want to, makapag-iwan din sa mga anak ko. That's why I work harder, di ba? Pero ang bata mo pa. Bata mo pa, di ba? So, ito na, i-reveal na natin yung ating quote. The greatest pleasure in life is love. Siyempre, love, di ba? Pero iba-iba yung mga sagot natin eh. Let's go to our next quote. You call it blank, but I call it love. May sagot agad ako dyan. Sige nga. Because I feel like I've been labeled na ganito ako several times. You call it katangahan, but I call it love. Oh my God. Totoo. Because I feel like most people are so into judging other people na, bakit mo to ginagawa? Bakit sobra ka magbigay ng ganito? You won't call it love if you're not giving enough. Hindi mo masasabing nagmamahal ka ng totoo kung hindi ka 100% na all out dun sa taong mahal mo. Kasi kung half-hearted ka, why love at all? Eh di sarili mo na lang yung mahalin mo. Huwag ka naman damay pa ng ibang tao na hindi mo naman palang kayang i-accept. So they call it katangahan, but I call it loving purely lang. Diba? O sa mga viewers natin, comment kayo below kung naniniwala kayo na katangahan talaga yung dapat ilagay dun sa video. Okay. Nakakatawa yung unang pumasok sa isip ko. Sabi nila, you call it no label. But I call it love. Kasi ang dami ko experience na pumasok ako sa no label. Parang nasanay ka na sa no label. Ano ba yan? Paano ba nangyayari ang no label? Parang
nag-uusap ba kayo? Ano yun, Chef Jing, ewan ko sa experience ni Gandang Mornings, no? Pero ang experience ko sa no-label relationship talaga is parang magkakaroon ng opportunity na mag-approach yung isa sa inyo, Okay. and then date kayo, and then masaya kayo, masaya na yung label nyo. Oh. walang official No label, statement. meron din ba yung iba? Na, I mean, exclusive ba yan kayo? But meron. Ayun na nga, Chef Jeng. No label, hindi kayo exclusive. So, kung magde-date kayo, okay lang din na mag-date pa siya ng iba. Ang sasakit naman nun. Sabi nga nila, Chef Jeng, pagdating daw sa no label, you can only hope but never demand. True. Oh my God, ang dami ng mga ganyan ngayon. Parang nawa panahon ko walang ganon. Dati pag ayaw mo, wag mo. Walang mga no label. So ito yung tamang sagot. You call it madness, but I call it love. Oh, parang halos pareho naman nung kanina. Parang pareho nung kanina. Sige, ito yung next. Love is a blank, not a destination. Love is... Hirap na hirap ako dun, I feel like, pwede kong sabihin na love is a feeling and not a destination. We feel like, siguro as we grow older, mas marami sa atin yung nakakaramdam na love na yung endpoint natin. Na pag nagmahal tayo, pag kinasal tayo, pag nagkaanak na tayo, okay na tayo. But actually, most of the time, hindi natatapos yung buhay natin at yung pag-aspire natin because nagka-family lang tayo. Ganun yung mindset ko dati, Chef, na parang, Chef, pag nagkaanak ako, pag nagkaasawa ako, ito na yung magiging destination ko kasi nagmahal na ako eh. But actually, love is a feeling na kahit saan pwede mo siyang ma-experience. Maybe sa person, sa baking, Yes. sa family, sa food, everywhere. So, hindi siya pwedeng destination kasi you can find love everywhere. Parang ganun lang yung naisip ko agad doon. Pressure ako doon, Hirap. Parang medyo mahirap nga yung quote na yan, di ba? How about Kevin? Siguro ako magdadagdag ako dyan. Ako ang naisip ko, love is a gift, not just a destination. Yeah. Diba? Kasi kapag naramdaman mo yung pagmamahal, hindi lang yung destination. Definitely, sa love or pag naramdaman mo yung love, meron yung character development, matututo ka, masasaktan ka. It's a roller coaster ride, but not just a destination. So ano ang tamang sagot? Love is a journey, not a destination. O, di ba? Kami na po practice yung English. Grabe Gaya ang quotes natin parang, hindi mo sinabi, exam pala dito. Di ba? Biglang nagulat sila, ano pa exam? Okay, next. Love is the key to blank. Ako, this is one thing that I realize is that love is the key to contentment. Parang I feel like pag kumpleto yung mga taong minamahal ko at mahal din ako, I feel okay. I feel that I am more than enough. And I feel like everything's gonna be okay. Parang, alam mo yun, pag nakaka-feel ka ng tamang pagmamahal, tamang acceptance sa ibang tao, you're complete. Hindi mo na kailangan, though, of course, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng kahit ano, pero love is everything for me. Ay, di ba? Sarap ng bata, no? Parang Ideal, ano sila, no? Oo, di ba? Kasi pag medyo nasa ganitong age ka na, iba na yung ano. Chef, 30 ka lang. Mukha po ako. Malalaman nyo, bakit thank you to Essentials, di ba? Kevin, sige, ikaw naman. Ako naman, love is the key to yourself. Okay. Ako, naniniwala ako na kapag hindi mo nararanasan yung pagmamahal, hindi ka nakaka-receive ng pagmamahal, you are a closed door. So definitely, you need someone, you need the love in order for you to open up and appreciate your life. Alright, so ang sagot is, love is the key to happiness. So, di ba? Ito very familiar tong quote na to, pero magandang mabigyan nyo ng ibang meaning. So, love is patient. Love is blank. I think for me, love is patient and love is pure. Hindi lang dahil biblical siya, but at the same time, parang I came to a realization na when you're in love, you feel like everything is right. Hindi ka nabibigyan ng kahit anong maling definition na to. Kung para sa iba mali yun, pero pag ikaw na nagmamahal, feeling mo pure lang yung pinapakita mo. Feeling mo tama lang lahat kasi nagmamahal ka lang eh. Feeling mo hindi ka na take advantage. Feeling mo hindi ka
hindi ka, ano yun, basta hindi ka ginagawa ng mali kasi nagmamahal ka lang. Tama Yun. naman. Sige, how about Kevin? Love is patient. Love is gamble. Ako totoo yun for me. Talaga? For me, it's a gamble. Kasi hindi mo rin kasi sure eh. Meron kasing tendency na it might be love, but at the end of the day, you might get hurt as well. Always naman eh, hindi natin talaga alam, di ba? Ang common concept, ang common misconception kasi nila, when you say you're in love, you're just happy. When in fact, kapag in love ka or you're in love talaga, no, definitely lahat ng emotions mararanasan. Kapag nasa relationship ka, lahat ng sadness, galit, inggit, selos, lahat yan mararanasan mo, and you should be willing to gamble if you're going to enter love. Siyempre, alam na natin, love is patient, love is kind. Ayan.